Nasundan pa ito ng paglalabas si Pangulong Duterte ng isang organizational chart o matrix. Dito pinangalanan ang 3 drug lord sa bansa, 2 sa kanila nasa loob mismo ng bilibid. Isa sa tinukoy na drug lord si Herbert Colanco. Colanco, never try to go out of prison, you will die. Paano yung transaction nyo kapag kumukuha ka through Colanco? Tatawag po nila sa akin, tapos pagka nabenta ho na yun, yung kalahati ng kita, halimbawa 300,000 kita sa isang linggo, 150 sa akin, tapos yung transaction, hulog ko na lang ang hulog dun sa account nila. Sa isinagawang Oplan Galugad sa Bilibid noong 2015, may mga nakitang iligal o ipinagbabawal dapat sa loob ng kulungan pero natuklasan sa kubol ni Colanco. Kabilang ang 100,000 pera, ilang armas, isang recording studio, stage with complete band setup at mga mamahaling relo. Sunod na pinangalanan ni Pangulong Duterte ang drug lord na si Wu Tuan alias Peter Ko. Peter Ko, do not escape from prison, you will die. Sa pagsalakay sa kubol ni Ko, natagpuan ng ilang armas, 1.4 million pisong cash, isang sauna, widescreen TV at aircon. Idagdag pa rito ang ilang kilong shabu. Ikatlo sa nasa hierarkiya ng mga di umano'y drug lord sa bansa, si Peter Lim alias Jaguar. Wala sa bansa si Peter Lim na itinuturong responsable sa operasyon ng iligal na droga sa Visayas. The moment he lands at Naya, he will die. Nauna na rin pinangalanan ni Presidente Duterte ang 5 general na di umano'y kumakanlong sa mga drug lord sa bansa. Lahat itinanggi ang mga paratang laban sa kanila. Samantala, idinagdag ni Pangulong Duterte na maliban sa pagkakasangkot ng ilang opisyal ng PNP, ilang mayor rin ang tinukoy niyang sangkot sa operasyon ng iligal na droga. We have the mayor sa Mindanao. Puro mayor, may babae pa. Kaliwat kanan ang mga napapatay na drug pusher sa mga nakalipas na araw. Pero mga sinasabing malalaking isda, sila ngayong malaya. O di kaya naman ay namumuhay na parang malaya. Ang mga natuklasang kalagayan ng mga drug lord sa Bilibid, malinaw na patunay na may nangyayaring sabwatan. Malinaw na may mga pumoprotekta sa kanila. Dapat ang batas ay para sa lahat. Ibig sabihin kung susupilin mo talaga ang droga, wala ka dapat sinasanto, mapalaki man yan or mapa big fish man yan. Kailangan balanse po tayo.